Kamusta guys? Nanonood kayo ng News Listener by Angelo. Okay, si Leandro Leviste ay gumawa ng isang short video. Okay? At sinabi niya dito, ang Pilipinas daw ay ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Okay, so kung nakikita nyo, ito yung actual video niya. Napakaraming likes and syempre, ang daming ding likes, reactions, and daming din. Okay? Bago tayo magsalita at magbigay ng opinion sa kanyang mga sinasabi dito, ano muna yung de facto martial law? Okay? So punta tayo dito sa i-Google natin. Napaka-convenient ng Google para gamitin. Makakuha tayo ng information very quick. So sabi dito, in the Philippines, de facto martial law refers to a situation where the government exercise powers typically associated with military use. Okay, sabi dito military use, such as suppressing dissent or bypassing civil liberties without having made an official legal proclamation of martial law. So, ang key aspects of this term include in reality versus by law. So, simplihan natin guys. So, ayon dito, kung ang sinabi ni Leandro Leviste na de facto martial law yung sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon, dapat merong paggamit ng military, okay, against sa mga kritiko ng gobyerno. So, tignan nyo guys, meron ba kayong nakitang mga military personnel na nasa labas, nasa lansangan, nasa iba't ibang lugar sa Pilipinas? So yan, tandaan natin yan. Okay, now, balik tayo sa video kasi dito parang ang sinasabi ni Leandro papunta na tayo dito sa parang martial law kasi yung mga kritiko pinapatahimik. Okay? And dito tansyahin natin kung yung mga sinasabi niya halimbawa natin yung nakaraang administrasyon katulad ni Duterte. Kung may pagkakaiba ba o merong pagkakahawig. Okay? So panoorin natin to. Martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Okay. So sabi niya, marami daw, hindi man delikado, okay, pero nararamdaman. So sa tingin nyo ba guys, meron bang military presence? So yun yung sinabi ko kanina, di ba? Wala namang military presence sa lansangan at yung mga kritiko ng presidente or let's say ng administrasyon, kinukulong ba, pinupwersahan ba ng paggamit ng militar? Para sa akin wala kasi hindi naman talaga nangyayari yun Okay? Tapos marami ay tatahimik dahil daw sa takot na makasuhan. Actually, si Leandro Leviste, wala pa siyang kaso sa pagkakaalam ko. Pero meron siyang tumataginting na 24 billion pesos penalty galing sa DOE. Anong nangyari? Okay, reminders lang. Ito ay paglabag sa kasunduan na hindi niya ibinigay doon sa kontrata na magbigay ng more than 10,000 kilowatts. Guys, reminders. Ang binigay niya lang halos 100 plus megawatts. 2% lang ng promise na kontrata na dapat sana ginawa niya para sa ikauunlad ng Pilipinas. Pero anong ginawa niya? Wala. Actually, wala. Kung sasabihin natin kinasuhan, let's use an example. Si Kiko Barsaga.
kinasuhan siya ng libel kasi sinabi niya na si Enrique Razon, isa sa mga pinaka-bilyonaryo dito sa Pilipinas, na sinusuhulan daw yung Kongreso. Okay? Na wala siyang ebidensya. So, ang nangyari, itong si Enrique Razon, kumbaga hindi na nakapagpigil. Kinasuhan na ng cyber libel kasi online di ba? Kaso itong si Kiko Barsaga pa English pero wala namang utak. So yun, kinasuhan siya tapos hindi pa siya tumigil, di ba? Binibira yung mga kaalyado ng kanyang tatay na yumao na. Pero wala siyang ebidensyang mailabas. Puro lang salita online. So kung ikakasira ng isang tao pero wala kang ebidensya, talagang kakasuhan ka. Di ba? Yan, halimbawa natin nung panahon ni Duterte. Yun, noong panahon na yun, pag kritiko ka, kalaban ka, ang ginagawa sa'yo, pinapatahimik ka talaga. Tandaan yung ABS-CBN? Ano nangyari sa ABS-CBN? Nawala ng prangkisa. Ang sabi daw, daming violation. Pero, ang totoo, wala naman daw violation ayon sa mga ahensya na nagsasabi na walang violation ng ABS-CBN. Umamin mismo si Duterte, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para i-shut down ang ABS-CBN. So sa punto na yon, yun ang kung iisipin natin, yun ang pagiging diktador pag martial law. Kasi ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para hindi salitain ang ABS-CBN. Diba? Nagalit siya kasi hindi daw kinuha yung kanyang ads. Diba? Parang bata, no? Sige, continue natin. Nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Well, natatandaan ko sino yun? Mga kasama ni Bongbong Marcos nung una sa alyansa, si Bong Revilla. Edi magkasama naman sila, di ba? Yun, kinasuhan yun. Tapos nadamay yung mga naging kaalyado ni Bongbong Marcos nung bago mag-eleksyon. So, wag niyo sabihin na yung mga kaalyado lang hindi kinakasuhan, yung kalaban lang. Di ba? Ang bilis niyan dito magsalita pero ang kanyang audience pwede niyang mauto kasi ang dami pa rin nagsasabi na ginigipit siya kasi nilalabanan niyang yung corrupt na government. Pero siya mismo, merong kabalbalan. Sige, continue natin guys. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon piso. Nasaan siya? Nasa Kongreso ba siya? Para sabihin niya na yung batas ay kumaga walang debate na, diretso na. Wala, hindi naman ganyan. Dapat kung pati yung Kongreso, yung bahay mo, titirahin mo, sana maglabas ka ng ebidensya. Di ba? Sige, continue. Ang mga budget na hindi kina-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities. Tinitira niya na yung social media personalities. Di ba? Pero wala siyang ebidensya. So ano siya ngayon? Fake news siya. Di ba? Naglalabas siya nagsasabi siya ng mga alegasyon na walang patunay. Ang problema kasi sa kanya is siya mismo merong kasalanan pero ayaw niyang sagutin. Ayaw niyang panindigan. Diba?
Sa pagkakaalam ko, 33 na tong tao na to o 32. So dapat alam niya na responsibilidad mo yung mga allegation laban sa'yo. Diba? O sige, continue natin. At mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa Actually, pagkakatanda ko nung eleksyon, ang daming trolls. Okay? Walang trolls ang mga pinklawan, mga dilawan. Okay? But definitely, yung troll army ng Uniteam, okay? Nung kay Bongbong Marcos tsaka sa Duterte, yun ang nagpapatunay na meron silang troll farm. Okay? Si Digong pa nga nagsabi na meron sila eh. Oh, kaya niya bang patunayan na merong troll farm na tumitira sa kanya? Okay? And I'm pretty sure hindi natatandaan ko in terms of issue, okay, sa flood control, okay, sa budget deficiencies, nangungurakot sa budget. Sana tanungin niya yung mga Duterte kasi meron silang insertion noong 2022. Oh, no, sorry, 2020. Okay? Noon kita-kita sa news, di ba? Si Sara Duterte merong halos 1 bilyon, itong si Pulong at saka si Harry Roque. Sana hindi siya hindi siya mag-single out kasi yung gobyerno na tinitira eh. Paano naman yung mga Duterte? Nakalagay mismo sa budget sa DPWH leaks na meron silang insertions. Okay? O sana mapakinggan natin itong si Leandro na hindi siya not only yung budget ni Bongbong Marcos, pati yung mga Duterte. Dapat banatan niya. Kung wala, alam niyo na kung ano yan. O, sige, continue natin guys. mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala. Actually, magkaiba yung panahon noon. I agree na yung tatay ni Marcos, tinarantado niya yung Pilipinas dahil sa martial law. Pero kung isipin mo, gumawa ba ng martial law si Bongbong ngayon? Ginamit niya ba yung kanyang sandatahan lakas para takutin, gipitin yung mga kritiko? Hindi mo naman makita eh. Halos minumura, minamaliit, ano pa, yung pinagtatawanan yung Pangulo. So that means malaya itong mga gagong ito, mga uhunghang na to, na magsabi ng ill sa isang presidente. Imagine niyo si Sara Duterte, minura niya yung First Lady, si Bongbong Marcos, yung pinsan, tapos nagsabi pa na meron siyang na-hire na papatay kung papatay sa kanila kung pinatay siya. Ngayon hindi pa siya kulong Tandaan niyo yan, hindi pa kulong si Sara Duterte sa kasalanan na yon. Okay? Sige, continue natin. Na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Alam na po ng bawat Pilipino, especially yung mga taong matatalino at mas mapanuri ngayon
na itong tao na tong si Leandro Leviste ay hindi siya corruption fighter. Okay? Hindi siya isang taong nilalabanan ng korupsyon. Okay? Alam na natin yan kasi siya mismo may bahid ng korupsyon in terms of sa franchise niya at saka anumang alegasyon na doon sa kanyang solar company. Okay? So anong sagot ng palasyo dyan, guys? So punta tayo dito. Okay? Share natin. That the Philippines is now under a de facto martial law. So how does Malacanang respond to this statement where he said critics allegedly feel intimidated or selectively prosecuted? Not all wrong opinions deserve a response from the palace. Yun lang. Okay. Not all wrong opinions are response from the palace. Kumbaga, hindi na kailangan ni mag-respond sa walang kwentang video ni Leviste. Okay. But given his following, ma'am, and yung mga kumbaga parang nakikinig sa kanya with this kind of pronouncements, ano po ang masasabi dito ng palasyo? Unang-una po, mismong mga taga-media, kayo po na miyembro ng MPC ay makakaramdam kung totoo po ba ang kanyang mga sinasabi. Oh, yun. Yun ang kanang response ni Yusek Claire. Meron akong nakitang information, guys, na it could lead to inciting to sedition daw. Kasi merong nagsasabi na ayon sa Google, in general, hindi daw po ito inciting to sedition. Pero sa iba't ibang mga abogado, kung itong klaseng video statement pumupuna at it may trigger people to revolt against the government at hindi sundin kasi again guys, kung martial law ang pagkakalam ng Pilipino is wala na yung media shutdown, yung military nasa labas, di ba? Alam ng Pilipino yung actual pero sinabi niya de facto. Okay? Pero that also dangerous in a sense na bakit niya sinabi ito? Okay? And that could lead to something, people going to streets. At syempre hindi yan maganda. Okay? So guys, ano sa tingin nyo? Itong si Leandro Leviste sa kanyang video statement. Para sa akin, walang kwenta. Ano na lang, pilit niyang irrelevant, gusto niyang relevant ang kanyang pangalan sa social media at para hindi matapos yung kanyang actual, yung kanyang media presence kasi malapit ng eleksyon. Almost 2 taon na lang, di ba? At sana mapaisip po ang ating mga kababayan na hindi tayo dapat magpubudo sa ganitong klaseng tao. Alam na natin yung kanyang baho, dapat i-share natin sa iba't ibang Pilipino kung ano talagang taong ito. Okay? So guys, kung meron po kayong komento, suggestion, paki-comment po sa ating comment section. If nagustuhan niyo po ito, please hit that like and subscribe button. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.